Nakita naman natin yung pahayag ng presidente kung saan ang sabi niya ay tataasan niya ang sahod ng mga AFP at mga kapulisan. Kahapon umalma yung mga laborer o ngayang manggagawa. Ngayon naman mga guro. Umalma ang mga guro at manggagawa sa dagdag sweldo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga sundalo. Hirit nila, dapat sila rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Riniel Pawi. Exactly! Binatikos ng ilang grupo ang dagdag sahod at subsistence allowance para sa mga sundalo at uniform personnel na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 tranches yan simula 2026 hanggang 2028 para raw sa kanilang sakripisyo at pagbabantay. 26, 27, 28. Ibig sabihin 3 taon pang nalalabi, nahawakan ng administrasyon ito sa leeg, mga sundalo. Sa pambansang seguridad. Pero giit ng Teachers Dignity Coalition, dapat pati mga guro, taasan din ang sahod. 15,000 pesos daw dapat ang aumento across the board. Kung tutuusin, 210 billion pesos lang daw ang kakailanganing pondo para riyan. Di hamak na mas mababa kumpara sa mga ninakaw raw na pondo mula sa gobyerno. At kung araw-araw po merong kinakaharap na laban o battle itong ating mga militar at pulis, no? Bay lalo na ngayon, mas malaking kalaban natin yung kamangmangan, pagbaba ng critical thinking, no? At ito yung kailangan nating talunin. Git din ng ACT Teachers Party List, wag naman puro thank you lang ang kabayaran sa mga guro. Yun po ang patuloy na hamon natin sa Marcos Jr. administration. Hindi lang po militar, kailangan bigyan natin ng prioridad ang pagsweldo, lalo na sa ating mga guro. Yan kasi, kayo yung mga grupo ninyo, sat kayo ng sat, sino ba talaga ang gusto nyong panagutin dito? Alam nyo, kayo, hindi namin kayo maintindihan. Kasi you are hitting 2 birds in 1 stone talaga eh. Isa-isahin nyo muna. Sino ba talaga ang gusto nyong panagutin at pababain? Kasi sa totoo lang, kung si VP Sara sana ang presidente ngayon, kung gugustuhin nyo talaga na mawala yung corruption na yan, alam nyo na ang gagawin nyo, yung dapat na gagawin, hindi yung, hindi, Duterte, panagutin yan kasi ganito, ganyan. Nakita nyo naman ang mga lugar nila, nakita na ninyo yung brand ng kanilang pamamahala mula tatay, mga anak, mga apo, at itong si VP Sara. Kaya nga tama yung sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc dito, no? Tama yung sabi niya dito na pag si Sara na ang presidente, burado yan. Hindi man 100%, hindi man agad-agad. Pero dito makikita natin na hindi tayo doon lang sa mga maliliit ba. Gaya yung ginagawa nila sa ICI, yung mga maliliit. Halata naman talaga na ang pinakamataas dyan nasa taas talaga niya na mastermind yung mismong Pangulo. VP would end corruption immediately. And what I mean by that is I'm not talking about post-legislation corruption. Kasi ang corruption po post-legislation, kumbaga tapos na yung batas, ayan na yung budget, ni-release na. Siyempre may mga corrupt dyan. Normal yun eh. Gusto natin hulihin yan, pero kakasuhan mo yan isa-isa. The difference between dating corruption, that's ordinary corruption. This extraordinary corruption is at the legislative, prior to release. Hindi pa po na ibababa, pinagparti-partihan na. Okay. Yun ang problema eh. Nakaset na yung kanilang parte, kaya alam na nila, yes, ito na yung makukuha ko sa pagka-release ng budget. Ito na. It's extraordinary. Yang batas na yan, yung budget na, taunang budget po, pinipirmahan ng Pangulo. And I don't see how can we be so blind? We could be so blind, no? Na yung mga dati hindi alam na NEP, alam niya, nasana ng mga viewers ninyo yung National Expenditure Program, yan yung po yung budget na suggested po ng Finance, ng DBM, ng Pangulo, binibigay yan sa Kongreso. So sabihin nila, kunyari, 5 trillion yan. Pagdating po sa Kongreso, dapat more or less 5 trillion pa rin with a few adjustments. Maliliit na lang, di ba? And for many, many years, ganyan ang kalakaran.
Ngayon lang nangyari na yung sinadjust ng DBM, Ang laki. 4.5 trillion, naging 6 trillion. May patong na 1.5. Wow. Ito ba yung That's inano niya? corruption. Yes. Yeah, tama. Corruption na yun kasi ex- hindi na-explain. Ito yung kailangan ng president ng ito yung NEP natin. Tapos, nakalagay dyan 'di ba, suggestion ng DBM. Tapos biglang pagdating 6 trillion na. Ano yung explanation no? Saan napupunta? Yung 1.5 trillion na yan. Yun ang dapat Kaya it's very illogical na sasabihin ng Pangulo na hindi niya alam or wala siyang alam. Noon sabi niya, andyan. Chinek ko yan. 4,000 pages yan chinek ko. Dinipensa ng dinipensahan. Tapos ngayon, ano na? Exactly, no? Yung Yes. pero ito ba yung, kasi please refresh my memory, no? Jimmy, ito ba yung tawag dito, yung ibinalik niya or kinuha niya again to Ibinalik. restudy, and then there were some... Sabi niya, 4,000 pages, binasa niya. Oo, yeah. Ito ba pero yun? may Yung, mga line item dito siya, pero minuscule. Maliit Maliit eh. Ito sa 29 billion. May natitira pang 100 plus na billion. Yun naman nangyari dyan billion. okay. Tapos nandyan din, Magkano? maliit eh. Ito sa few billion. Okay. Tapos nandyan din po yung budget na nag-file kami ng kaso ng falsification of legislative documents dahil nga umakyat sa presidente na blanco. Tapos biglang pagdating sa Pangulo, may 241 billion na. So may... Ayun, So, yung 241 billion. Ang binito niya lang is 29 billion. So may natitira pa. Clear case of, Pagkalaki-laki. what you're saying is a clear case of, command responsibility. Oh, So- alam mo, I wish I could say it's just that, no? Respondeat superior ang tawag ng, sa totoo, no? Pero the question is if he's complicit eh. Mabuti kung nalusutan lang siya. And again, I have nothing to gain from offending our dear president. But I'm saying the facts, the thing speaks for itself. Paano siya nalusutan kung yun man ang rason? No? Hindi po pwedeng nalusutan. Nag-meeting pa sila. Diba supposed to be maalala ko yan December 20, 2024 dapat pirmahan yon. Pero na-postpone kasi pag-aaralan ng mga cabinet niya, yung mga finance secretaries niya or finance people doon. Diba nakita natin, meron pa nga silang pinost na nagmi-meeting sila, Ralph Recto, Bunuan, Pangandaman. Andyan sila nag-meeting. Kaya December 30 na yung pirmahan yan. December 30 or 31 yun. Basta after nung postponement nakita natin yun. So, papaanong nalusutan? Sila nagmi-meeting. May budget, binigay na sa Kongreso, tumaas without any budget of expenditures or sources of financing, including receipts, kung saan manggagaling yung revenue niya. Wala. Parang hindi. Etong gusto namin pera, sabi ng Kongreso. Hanapan nyo ng pagkukunan. Ano lang, parang That's how it works, whimsical. Oh, yes. Yes. It's grave abuse, di ba? Whimsical, capricious. Yan ang mga words ng batas di ba? So, yun yung sinasabi, your question was what would VP Sara do differently? And it's that. And corruption. Agad. Agad. At the legislative level. Yung ordinary corruption nga, sabi ko, mahirap yan kasi ikakasuhan mo isa-isa, yung mga dumidiskarte sa mga ahensya. Pero yung kung at the legislative level pa lang pinagparti-partihan na, the president can stop that. And that's why I'm saying, Kaya nga tama yun, legislative level o sa taas na. Kasi pag sa taas na, wala nang makukurap yung sa baba. Di ba? Pero kung ang nangyayari ngayon, kagayang ginagawa sa ICM, mga kinukulong nila ngayon, o sabi nila, mamamas ko ng mga yan na nasa kulungan. Sino? Sila yung mga maliliit. will immediately be better kung, and again, I'm not calling for anyone's resignation, pero kung maupo si VP Sara, hindi lulusot yung ganung budget. That's my point. Okay. There's so many Speechless ka na, no? things I want to except that now I'm in a quandary whether I should pursue because
masyadong Maselan ba? masyadong Maselan, masalimuot. maselan pare. Okay. So ito, merong yung luxury car daw na nahagip doon sa, maalala ninyo yung Malimaleta? Yung car na nahagip doon sa video ni Zaldico na pinakita niyang Malimaleta. Ito raw, nakakitaan daw nila na iba daw yung kumpanya nung sasakyan. Pero papakita ko sa inyo na may connection ito kay Martin Romualdez. Tignan natin ito. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa Nakuha daw nila at natukoy. Sige. video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbay. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, mala investigador Sige. Wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili natin at tinakpan kasi yung iba at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ang sasakyan sa halagang December 18? Tama ba? December 18, 2024? 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Pilipinas. May ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating 2023 dumating na yung sasakyan 2023 dumating na yung sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabi 2023 pa nga dumating yung sasakyan. On process yung conduction at kung ano-ano dyan. Syempre ito, November 29, pwede naman, nandyan na yung conduction. Aming bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos 1 buwan bago na ibenta ang diba? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi magka-match kasi ito, November 29, 2024.
yung ito, saan ba yan? Binili. Ito, tingnan natin yung date. Sabi niya. Loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan o binigyan bilang ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Sukali Trading noong binili at inilipat nung December 18. Malay ninyo before December 18 kung saan muna ang yung alamin dapat ng bilyonaryo dito. Kanino nakapangalan ito bago nailipat sa bagong name na yan na Sukali Trading ng December 18. Yun ang alamin ninyo. Anong pangalan? Kasi 2023 pa yan dumating. 2023 pa dumating. Yun ang tanong dyan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin hindi magka-match. O later on tignan natin kung saan nakakonekta itong sasakyan mismo na ito. December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Sukali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o Sukali nga yan Ang tanong nga natin, anong pangalan yan before naging Sukali? Benta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Sukali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Sukali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing. Building ng kilalang multi-level marketing. Di ba yung Sukali is auto? Auto trading siya. Siyempre, itong networking company na front row. Yung front row na yan, networking. So, hindi ibig sabihin na networking lang yung business nung may-ari niyan o nang may business niyan. Networking lang talaga siya. Madalas kasi sa mga business people, gusto nila mag-branch out ng mga iba pang klaseng business. So, maybe meron talaga siyang Sukali Trading or auto trading, hindi natin alam. Yun ang dapat bungkalin nitong Billionaire News Channel na to, di ba? Ito, sino may-ari? Aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng front row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Sukali Trading. Denial yon. Bakit? Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng front row. Sam Versosa. Connected doon sa Sukali Trading ng sasakyan na Maserati na nandun sa lugar ni Zaldico o Martin Romualdez. Titignan natin. Balikan natin Okay, ulitin natin para ma-imply natin. Yung sasakyan na yon connected sa Sukali Trading. Ang may-ari, Sukali Trading. Noong binungkal daw ng bilyonaryo, pumunta sila doon sa Sukali Trading. Ang na-find out nila ay building ng front row. Na ang may-ari, isa sa may-ari ay itong si Sam Versosa. Anong meron kay Sam Versosa? Eto, tingnan natin. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So, Huli! Magdi-deny ka pa. Yung sasakyan na yan, Sukali Trading. Ayan, Sam Versosa. Buti po ng ating Congress. Congress kasama ang ating Speaker. Namigay ng ayuda. $500 million po. $500 million pinamigay. Ulitin natin. $500 million po pinamigay. $500 million cash, sabi pa ni Romualdez. Billionaire News Channel. Di ba? Di ba? Ang nabungkal ninyo, salamat naman na nabungkal ninyo yung Sukali Trading na yan, na nung tinignan ninyo, hinanap yung Sukali Trading, building pala ng front row. Ng front row may-ari, Sam Versosa. Sam Versosa na binigyan ng $500 million ni Martin Romualdez lang. Cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So, napakabuti po ng ating Congress, 19 Congress kasama ang ating Speaker. Di ba? So, Speaker Martin Romualdez. $500 million po pinamigay.
So, alam nyo, maraming pwedeng mangyari dyan. Just like, may pera tayo dito na patulong naman ng pag-deliver. Sige, sasakyan ni Sam Versosa. Yan ang matindi na dapat nilang alamin dyan. Attorney Roy Nagwanson, naku, nag-viral. Tignan natin. No, get dito. I want you to here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you marry such a stupid? Ignoramus! Mga pobre! Utang ina mo! Ay, patay tayo. Hindi ka naka-Rolex! Hindi ka naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Jensen! Get his name! I want your name! Wala pong mag-video ko! Wala pong mag-video! Okay, so pakinggan naman natin yung paliwanag niya dyan. Hindi yung sa ano lang tayo. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Hindi, alam nyo, tama lang yan. Kasi ako, meron din akong ganyang personality na alam nyo, kapag nasa tama kayo, kailangan ninyong i-impose yun. Kasi kung hahayaan nyo lang na ganun mangyayari, yung mga taong ganyan, gagawin din nila yan sa iba. Kaya pag hindi ninyo kinorek yung mismong tao nyo, mapapaisip din yung tao pag hindi naman yung yung tipong yung syempre si Attorney Rowan Nagwanson, understandable kasi yun kasi syempre high yung emotion niya at may alta pressure pa nga ata. So talagang andun na nagsumabog na lahat Pero yung point dito is kapag hindi mo kasi gagawin yun, yung mga taong abusado, yung mga bastos, yung mga walang modo na parang marami din kasi mga taong ganun yung walang pakialam sa mga tao sa paligid, walang pakialam sa sitwasyon sa paligid, yung mga insensitive na may mga ganun. Pag hindi mo kinorek, eto simpleng lang to, sitwasyon sa buhay-buhay natin Kung sa simpleng buhay natin nangyayari yung ganyan, 'di ba? Sa gobyerno nga natin, nakaw dito, nakaw doon. Tapos, sa baba naman sa ating ground, sa ating mga common tao, pag may mga ganito din, kasi yung mga tao na ito, nasa baba pa nga lang sila, ang yayabang nila, ang bastos na nila, paano pa kaya yung mga tao na yun, inasa taas na? Kaya nga, alam niyo, naisip ko, marami yung mga politiko, napasok sa politics, napasok na nagkaroon sila ng posisyon at power, na siguro nung sila ay nasa baba, mga ganyan ang ugali nila. Kaya pag hindi as early na kinorek yung mga ganyan, kailangan ma-stop yung mga ganyan. Kaya tama lang yung ginawa ni Attorney Rowan Nagwanson. May mga nagsasabing, ibang mga abogado na sasabi, kailangan ma-disbar yan. Di ba? Bakit yung si Gadon, di ba dati, mura ng mura? Alam nyo ba si Gadon dati, mura ng mura, panahon ni PRRD? Hindi naman niya na-disbar. Na-disbar lang siya nung panahon ni Marcos Jr. Ang tanong kung bakit, alamin ninyo kung bakit. Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang nag-speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito. Hindi naman pwedeng palampasin yun. Pag inaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Tama.
Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should... Grabe. Ito lang ang tanong Siguro yung tao na yun, hindi niya kilala si Atty. Rowena Guanzon. Ibig lang sabihin yan, kung ito nga si Atty. Rowena Guanzon nakaranas ng ganun, paano pa kaya tayo na nasa baba na mas maliliit na tao? Kaya tama lang kay Guanzon ka man o hindi, tama lang na ang lesson nito para sa atin, i-impose mo na mali yung ginagawa nung tao. Alam ko at some point, alam yung hayaan nyo na lang ganito. Pero ang magiging effect noon, susunod, gaganon din niya ulit yung mga tao na umuubo sa mall. Stay at home. Doon yun nagsimula. Tsaka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon. Gumanon pa nga. Ibig sabihin, tama lang. Napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Wow! Bawal pala sa commissioner yan dating commissioner, naging mayor, kumbaga, tapos gano'n na. Kanya, kahit umubo ka lang minsan. Ano? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Kawawa naman yung asawa nun. Pinay siguro yung asawa nun, no? Kawawa naman yun. Kasi daig pa yung babae sa kartehan Ang mga tao dun, they're very courteous They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed a case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and I'm tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa... Alam mo yung nagmamalayan sa'yo? Sila yung mga tamado sa mga banat mo. Pero marami kami na sumusuporta sa iyo. Yun lang yun. Para sa akin. Ito lang nga. Tanggalin na natin yung pagiging hindi ka naman DDS, di ba? Tanggalin natin yung mga banat mo yun. Sabihin na natin kahit kakamping ka talaga na alam mo yun, doon ka sa Sa akin, kahit at normal level, boto ako doon sa ginawa mo. Kasi, biruin ninyo nagagawa niyang gawin yun ng basta-basta sa taong hindi naman niyang kilala. You could imagine, that's that's discrimination na yun. Tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya, sana po, pero okay na rin yun. May lumabas na ganong video. I mean, doon natin makikita kung sino yung tama sa mali. Kasi tama ka naman talaga yun. Pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like, to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. Okay. At yun na nga. Ayan. Ito. Grabe. Tinawanan lang daw ang sagot ni VP. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman
ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Tingnan niyo yung tawa niya. Tawang naaasar sa tanong. Yes, ma'am. BP Sara Duterte says that she will fight against... Nakita niya yung tingin sa baba niya. Ito na naman. Ma'am, BP Sara Duterte says that she will fight against greedy... Nung narinig niya yung BP Sara, buntong hininga. Of a certain high-ranking officials. Nire-ready na yung kutigo. Shit, ano kaya sasagot ko dito? The government. Any comment on this? Again, she will what? Fight. Ano. Ang sagot niya tawa kasi hindi niya nagigets. Fight what? Against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Di ba? Maalala mo yung binabanatan mo si BBM dati? Sinong particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun lang po. OVP na milyon? Tapos sa inyo, billion, trillion? Thank you. Thank you for our last question. Ay, nako. Eto, tingnan natin. Unahin natin sa OVP. Eto, na-present ko na kasi ito sa page ko. No? Ulitin po natin. Para mas maintindihan natin. Anong sabi ni Marcos Jr. nung minadali nilang ipasabatas yung Maharlika Investment Fund? Na hindi na tayo kailangan uutang pa. Kasi meron na tayong Sovereign Wealth Fund. That's Maharlika Investment Fund. Ano nangyari? Noong panahon ni Pinoy, nag-iwan siya ng 5.948 trillion pesos. Si PRRD naman, sa kanyang ikatlong taon, naging 7.73 trillion. So, 3 years, naging from 5.9 trillion, naging 7.73 from trillion. 5.948 trillion, naging 7.7. So, ibig sabihin, in 3 years, ang dagdag utang kay PRRD ay 1.79 trillion lamang. E paano yung 3 years ni Marcos Jr.? Ilan? 73 trillion. So, magkanong idinagdag ng utang niya? Naidagdag dito ay 1.79 trillion in 3 years. Ngayon, si PRRD ay nag-iwan ng total na 12.79 trillion pesos. In 3 years ni Marcos Jr., merong 17.56 trillion pesos. That means, sa 3 years niya, meron siyang inutang na 4.77 trillion. 1.79 trillion na dagdag kay PRRD in 3 years. 4.77 trillion na dagdag kay Marcos Jr. Sabi, halos 5 trillion na lang. Pero kay PRRD, 1.79 trillion lamang. In 3 years. Pero ang sabi niya, nung gumawa sila ng Maharlika Investment Funds, hindi na raw kailangang uutang ang Pilipinas. Isang malaking kasinungalingan. Ngayong umaga, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund. Paliwanag pa ni PBBM dahil sa MIF Act, hindi kinakailangan mangutang pa ang Pilipinas para lamang sa mga ipapatupad na mga programa o proyekto ng gobyerno. Noong panahon... So, anong nangyari doon sa 4.77 trillion na utang? Binenta pa ang gold natin. Binawasan, kinuha yung PDIC, 7 billion, kinuha yung 69 billion sa 60 billion sa PhilHealth. Wala nangyari, ghost project, fraud control at kung ano-ano pa. Kaya't naman tayo ay napag-iwanan na ng karatig bansa natin. The current Bongbong Marcos administration have the political will to follow in the footsteps of our ASEAN neighbors, where we have been left behind even by the likes of Vietnam. Left behind, Vietnam left us long ago, okay? Seriously, long ago. Because I saw it already when I started covering Vietnam in 2014 and 15. You could already see the combined effects of the
multiplier effects. So does this administration have the political will? They definitely have the knowledge. They're aware of the issues, and I've heard the president and some of his economic managers say that. And by having people like Secretary Go, who comes from a family that is in manufacturing, and I remember Mr. John used to be very proud when you'd compare it to some other Taipans, all of the others. He would say, "Don't compare me to him. They're retailers, they're real estate people. I'm an industrialist." So he actually comes from a family that's very proud of their industrialist background. So he understands it. The president understands it. It's now political will. I'm not a political agent. All I can say is, I hope so. Ano ibig sabihin yan? Anong tanong sa kanya? Meron bang political will ang gobyerno ngayon? Anong sagot niya? Meron silang knowledge. Alam nila kung ano yung issues. Alam nila kung ano yung nangyayari. Pero ang tanong, may political will ba sila palitan, change yung status, yung yung magandang ekonomiya or nangyayari sa bansa natin? Yun ang tanong. Yan, sabi niya, I hope so, sabi niya. Because at least in mining and additional food processing, the input material's already there. Then on the back of that, you build, but here's the problem. Everybody wants short-term solutions. These solutions are decades in the making, which gets me to another political problem we have. There isn't a consensus on anything. Every administration has their own agenda. Not just on agenda. Sometimes it's the same agenda, but they need to make a show that they're not following what the previous guy's doing. Right. Then after 2 years of this, it's the same thing. Not everything is political. Education, infrastructure, industrial policy, healthcare. These are all consensus. Even if the opposition wins, the opposition get kicked out, these things continue. They fight over other things. While we need to have, the best way to say political will is to depoliticize it. Yeah, unfortunately, Stevie, we're sounding like a broken record. We continue to talk about these issues year after year after year, No, but there seems to be no changes. Here's what I suggest. Why doesn't the two sides, the three sides, the whatever sides we have here, just say, look, can we agree on certain, not policies, actions. And regardless of who wins in a few years, it will continue because we will do it together. Now, Ito, coming from global investment banker, no? Kasi ako agree ako dyan eh. Bakit tayo may division eh, may divisiveness sa ating bayan, Like, nakita natin yung ibang bansa, hindi man sila magkakasundo, hindi man sila pare-parehas ng political leanings nila. Pero at the end of the day, kailangan nilang magsama-sama. Dito, for example, sa Hong Kong, nakita ninyo may fire na nangyari dyan. Nakita ninyo yung nalikom na milyones na donation. Very transparent. Yung mga tao dito, iba-iba yung nila. Merong pro-American, merong anti-American, may anti-China, may pro-China. Pero iba-iba sila, pero alam niyo yun, in times of trouble like this, ganun, magkakaisa, magkakasama-sama. And even in the government, may mga din dito, may mga liberal parties din dito, no? Ngayon, just today is the election day dito sa Hong Kong, Prior to the election day, alam niyo yung the way na mangampanya sila? Yung mismong tumatakbo, nandyan lang sa may kalsada, kumakaway-kaway. Ganun lang. Tapos, simpleng tarpaulin lang sa may gilid nila. Yun lang, kakaway-kaway. Hindi nila kailangan gumastos ng pagkarami-raming pera. Para babawiin pag sila ay nanalo. Hindi ganun yun. Sa ibang bansa, hindi ganun. Dito, for example. Kaya, wala yung corruption na ganyan sa atin. Sa atin may dilawan, may DDS, may loyalistang tanga, mga ganun. Nag-aaway. Next time, magkalaban sila. Next time, magkakampi na sila laban sa ganito. So, tama. I would agree with this kind of na. Kasi ito, coming from the perspective of investors, no? Ayaw nila yung magulo. So, if they see a country na very politically
unstable at sobrang merong divisive or division sa malaking division sa among the people. Talagang allergy na nila yan, hindi na sila mag-i-invest sa mga ganyan. So I would agree sa mga ganito. And in fact, even yung mga political policy, yung mga policy, paiba-iba. Dati, yung gobyerno natin, leaning siya sa China, but of course, friends to all, enemy to no one. Tapos ngayon, drastically changed to pro-American, tapos so much hatred sa mga China. Parang ganun. So, iba-iba. And just like now, tingnan natin dito sa Office of yung OSG natin. Yung dating Office of the Solicitor General, ayaw niyang makipag-cooperate sa ICC dahil wala namang jurisdiction. Pero ngayon, iba na, pabalik-balik. Bumalik ngayon ang wala nga silang jurisdiction, pero ito makikipag-cooperate. Office of the Solicitor General dahil sa umano'y bigla ang pagbaliktad na posisyon at muling pagharap sa kasong may kinalaman sa mga petisyong inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema matapos itong opisyal na mag-recuse o matras noong Abril. Narito ang ulat ni Hannah Jane Sancho. Umani ng kritisismo ang Office of the Solicitor General o OSG matapos maghain ng entry of appearance sa GR number 278747 o ang petisyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Ronald Bato de la Rosa laban sa ilang opisyal ng gobyerno kaugnay ng umano'y koordinasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Israelito Torreon, legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa, malinaw umano sa record na noong nakaraang Marso ng taong kasalukuyan ay formal na ang pag-atras ng OSG sa kanilang naunang pagsusumiti sa Korte Suprema. Sinabi mismo ng dating Solicitor General Bernardo Guevara na hindi ito maaring lumahok sa anumang usapin na may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC dahil sa matibay nitong posisyon na walang obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC. Matapos sa pag-atras ng bansa sa Rome Statute, mismong Korte Suprema tumanggap at nag-aproba ng recusal o pag-atras ng OSG noong April 2, 2025. Isang desisyong nananatiling may bisa at hindi pa binabawi hanggang ngayon. Korte Suprema yan, Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, biglang bumalik ang OSG sa kaso noong December 1 at sinabing ni-refer umano ng Department of Grabe, tingnan ninyo, Korte Suprema na atras ng OSG noong April 2, 2025. Ang OSG noong April 2, 2025 aproba ng recusal o pag-atras ng OSG noong April 2, Suprema CC. Matapos sa pag-atras ng bansa sa Rome Statute, mismong Korte Suprema tumanggap at nag-aproba ng recusal o Korte Suprema na yan, Pero tignan ninyo. Umalik ang OSG sa kaso noong December 1 at sinabing ni-refer umano ng Department of Justice ang usapin pabalik sa kanila na ayon sa kampo ng petitioners ay taliwas, magulo at sumasalungat sa mismong mga rason unconstitutional ng OSG kung bakit sila umatras noon. Sa kanilang bagong pahayag, iginiit ng OSG na unripe o wala sa tamang panahon ng petisyon. Spekulatibo ang pangamba ni Senator De La Rosa at wala umanong aktong dapat pigilan ng Korte Suprema. Nagpahiwatig din ng OSG na wala umanong patunay na may ICC warrant. Pero ayon kay Atty. Torreon, ito mismo ang kabaliktaran ng nauna nilang posisyon. Aniya, kung naniniwala ang OSG na unripe lamang ang kaso, maaari sana nilang sinabi na ito noong Marso at hindi nag-atras gamit ang mga ethical conflict at institutional limitations bilang dahilan. Dagdag pa niya, mismong bagong comment ng OSG ang nagpapatunay na patuloy ang galaw ng gobyerno kaugnay ng ICC dahil inamin nitong inaaral pa ng DOJ ang lahat ng opsyon ukol sa posibleng pakikipag-cooperate. Tahimik din ang OSG sa mga ulat na may mga testigo umanong inaasikaso ang ilang government agents para sa ICC. Ayon sa kampo ng petitioners, ang katahimigang ito ay nagmumukhang indirect na pagsang-ayon ng OSG sa mga hakbang ng DOJ. Taliwas sa una nitong posisyon
na laban sa ICC cooperation. Well, my stand on it is that institutional positions cannot be abandoned and revived on an ad hoc basis, depending on the political weather. The OSG cannot recuse itself today and then resurrect again tomorrow. There should be stability in its legal stance. They cannot flip-flop. It's not good for the country. It's not good for the Philippine government. Matatandaan ang pahayag ni Atty. Torion ay nakaugat sa serye ng mga kilos at dokumentong isinumiti ng OSG nitong nakaraang taon. Nang maglabas ng recusal ang OSG noong Marso ng taong kasalikuyan, malinaw nitong idineklara ng kanilang matagal ng posisyon na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan ay nagiging hadlang upang epektibong katawanin ang gobyerno sa anumang ICC-related na kaso. Tinanggap ito ng Korte Suprema bilang formal at pinal na pag-atras. Kaya naman ang biglang pagbalik ng OSG ngayon at ang bagong argumento nito laban sa petisyon ay nakikita ng kampo ni Duterte at De La Rosa bilang pagtalikod sa sariling prinsipyo ng OSG, paglabas sa naunang desisyon ng Korte Suprema at indikasyon na maaaring pagbabago ng posisyong pang-institusyon dahil sa kasalukuyang political climate. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho. Ano pa nga ba? Siyempre, may political move ang presidente dito. Wala nang iba. Kasi ito in preparation ito para kay Bato at kay Bongo. Yan ang ano dyan. Sa sobrang kasinungalingan at kaplastikan nitong si Marcos Jr., gagawin ng lahat para lang, alam nyo na, yung mapabagsak ang mga Duterte by 2028. Isa kaplastikan niya na masko sa mga bata at makikita ninyo dito ang daming mga kaplastikan niya dito, no? Nagsagawa ng ganitong mga pagpapakain sa mga bata. Pero may napansin lang ako dito, no? Kita nyo naman, no? Itong mga bata na ito, hindi naman sila yung mga bata na naghihikahos. Ako matutuwa sana ako, no, na itong mga pinapunta dito or mga bisita. Baka nga bisita ng mga pamilya to eh. Pamilya nila Marcos Jr. And the friends, no. Kasi wala akong makita dito na yung, alam nyo yun, yung parang yung mga street children, yung mga nasa laylayan, yun yung masarap tulungan. Yun yung masarap bigyan ng ganito. Ito parang for show na para lang may maipakita na ito, nagpakain ng mga bata, nagpapasko. I don't know, no? Or kung siguro itong mga ito, yung bang merong mas nararapat na mga bata na pakainin at bigyan ng ganitong Christmas party. Tingnan natin to. Yan naman, no? Pang mga anak ng mga mayayaman, no? Pinakamalaking biyaya, the biggest treasure that we have here in the Philippines are these, our children, the future of our country. Kaya namin ginawa ito para makita namin ulit ang mga... nakita akong dito nagsasalita siya. Hindi nakikinig yung mga bata. Kasiyahan, nadala ng Pasko, ang mga pag-alala sa mga masasayang Pasko rin namin. At kayo mga bata, kayo ang nagdadala niyan para sa amin. Kaya maraming salamat. Welcome ulit sa Malacanang Palace. Kaya Merry Christmas sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagdala ninyo ng saya dito. Merry Christmas. Happy New Year. Yung baho-baho ng tatay niya kasi nag-gatching. Maraming salamat sa pagdala ninyo ng saya dito. Merry Christmas. Happy New Year. Ike's, may plema yun. Walang kwenta.
O siya, sige, iwanan ko kayo dito sa full episode, no? Ang ganda ng pagka feature dito kay Attorney Rowena Guanzon dito sa Peanut Gallery Media, no? Ang galing nung ano na ito, nung channel na ito, yung Peanut Gallery. Panoorin natin, buo. And in person, Attorney Rowena Guanzon. Tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Ang mga tao pobre ay nakapila para makasakay lamang ng jeep o bus. 5 oras hanggang makauwi. Ang mga buhaya ay naka-helicopter. Sasakay ka ng tricycle. Ang tricycle driver nagbabayad ng tax. Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Bat sila ng bat. Tama yung isa dyan, tawagan nyo na talagang Batman. At syempre, ang bombshell doon ay ang testimony ni Senator Amy Marcos na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay addict sa cocaine. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Paghapon sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. At ang kanyang asawa, ang ating First Lady, kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Gayon din at kanilang mga anak. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Whether you believe Senator Amy Marcos or not, I know her personally. She was my seatmate for 1 year in 2 subjects. And she's always been a jolly person, always helpful, even when they were in power in Malacanang. And she was like any ordinary student. For me, it takes a lot of Amy to say this in public, that her brother, the President Bongbong Marcos Jr., is addicted to cocaine since he was 12 years old. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Some senators say this should have been a quiet thing. They should have talked about this. They should have settled this among themselves. But this is a matter of public interest. You cannot just say, settle it among yourselves. It's unfair for some people to say, Amy is damaging the economy by saying this, or that it's so un-Filipino of Amy to stab her brother in the back. Hindi natin ugali yung Pilipino na ganyan. Tayo mga Pilipino, ganun di ba? Kasi masyado tayong close-knit yung ating pamilya. So, pag may away mo kapatid, nire-resolve natin with one person in the family circle. I'd say, you're very un-Filipino if you do not love your country above all. Tama. I think Amy Marcos gave it enough time to bite her tongue, tiis-tiis yung ini-ignore siya ng brother niya, such that hindi na siya pumupunta sa Malacanang, and hindi na rin siya nag-attend ng mga family events pag nandun si Bongbong at ang ating First Lady, kahit andyan pa ang kanilang minamahal na ina. Well, let's backtrack. Before Bongbong Marcos was elected president, he was unemployed for 6 years because he lost to Leni Robredo for vice president. He was senator before that. But before that even, Bongbong Marcos had no visible and clear means of income. He's not a lawyer. He is not a head of some reputable business. He has no profession.
And it was discovered that he lied, that he graduated from Princeton or Oxford. Ano po yung binigay sa inyo? Certificate. Na kayo ay... This is to certify that Ferdinand Marcos has completed a BA degree in social science. Is it a BA degree, sir? Noon pa lang na hindi presidente, sinungaling, ngayon pa kaya? Ako doon, ang sinulat ng Oxford is... We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated... Sabay lunok. At the University of Oxford in 1975 to read for a BA in Philosophy and Economics. According to our records, he did not complete his degree, but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Nagpalit ako ng kurso. Sabi ko, politics, philosophy, and economics yan. Sabi ko, bagsak naman ito lagi, politics eh. Pero is a special diploma and a degree the same? Well, I suppose there are differences, but ang ending nun is that it is a bachelor's degree. Still, he won the presidency. And so there we have it. What he didn't expect, what he didn't plan for, is that he was going to be president of a poor country. A country that needed a president who was not only hardworking, even if not brilliant, but honest and dedicated. Because what the Filipinos feared the most was an economic disaster under Bongbong Marcos. The Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. The Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. The Philippine government's debt balloons to a new record high in October. But we waited to see if he was up for the job. After all, he wanted it. Ito na yung saying na, be careful what you wish for. You might just get it. So when he became president, he was overwhelmed with the task because he's never really had to work very hard. Come on. When he was Vice Governor of Ilocos Norte and he did not pay his taxes, his income taxes, which is why, in my opinion, in his Comelec case for disqualification, I rendered my opinion, which of course my vote was not counted, that he was disqualified from running for office because he was convicted 2 times for a crime involving moral turpitude, which is not paying his income taxes while he was governor. Because, you know, during martial law, they could do anything they wanted. Nobody was looking, nobody could protest. People who went against Ferdinand Marcos ended up disappearing or dead. Now, my friends in the left still have very vivid memories of martial law. Hindi maaalis sa akin yung ginawa sa akin. Dahil tao naman ako, bakit ganyan ang ginawa nila? Ihayop nga, dapat hindi gawin na ganun. Pero tao. Eh sabi ko nga, si Marcos hindi tao. Oh, back to Bongbong. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. If he has been on cocaine since he was 12, and he became president at 64, you can imagine all these many, many years of cocaine addiction. And what does it do to you? I do not have any addiction, but I asked friends who were on cocaine, and they said that the thing with cocaine is that it gives you a dopamine hit. So you get a quick high, but it will only last you for 15 minutes. And because it's only going to be for 15 minutes, you want more and more and more. So they end up, you know, till morning. And coupled with alcohol, that's a deadly combination. No, I don't know if you can flush that out of your system by going somewhere abroad and detoxifying your system. I don't know. But how many times in 3 years did we hear that somebody in Malacanang went abroad for whatever, or that took a break, or only wellness from break. The public view? Because the difference between then and now is that he's president. He cannot hide from the people. He cannot hide from the cabinet. So he always has to, you know, perform. I met him when he was senator. He moved like Ferdinand Marcos. He tried hard to sound like Ferdinand Marcos. But when I saw him in the first 6 months in office as president, the difference was more than significant. Bongbong was stuttering. Ako lang naman ang gumawa ng Well, Twitter is its own by themselves. It's a private company. He went like Amano. Alamano. Maya yung Alamano. His jaw was
news. He was incoherent, even when he was in public. My apologies to those who have Tourette's syndrome. And there's the difference. That was only the first 6 months. Now we're on the third. And when he took over, our economy was not good, but it wasn't that bad. The second part of my talk, I'll show you how bad. Now, what's troubling about having a president who is on cocaine, which, by the way, will cost you 6,000 pesos per gram. So that's, I don't know how much that is per kilo, you know. Kaya na nila yan. They have to use so many grams a day, and even up to morning, without eating. When they stop snorting cocaine, I was told that these cocaine addicts binge. In the Philippines, cocaine addiction is prevalent. We just don't hear about it as much as shabu. Why? Because it's the rich people who are on cocaine. And, you know, it's okay with them because it's part of their lifestyle. Lifestyle ka dyan. Kung cocaine addict ka, kahit gaano ka kagwapo, gaano ka katalino, gaano ka kayaman, wala ka. You cannot make good decisions. You cannot be in your right mind all waking hours. Ito pa, balita ko, yung mga nagko-cocaine na yan, nagwa-wife swapping yan eh. Tsaka girlfriend swapping. Ano? Di ba totoo? Yan pala yung sinasabi nila. Di ba may nag-viral ba yan? Yung, I can't, it's too big. Kayong nagko-cocaine kayo, yung mayayaman kayo, wag nyo nga kaming Hindi ako, totoo yan. Marami na rin akong narinig na accounts or kwento na ganyan kasi naka-high sila. Ano, they're very prone doon sa yung sabay-sabay sila sa you know, we're on cocaine because we're rich. Bull. You're on cocaine because you're addicts. Bull. You don't say, I only take it once a week. Once a week ka dyan. Pag nagko-cocaine ka, you cannot stop. That's what I was told by drug addicts and recovering cocaine addicts and recovered drug addicts. Abay, mas okay pa sa inyo ang mga mentally ill people eh. Because they have no choice. Kayo, may mga choice kayo. Tsaka ang yayaman nyo. Alam mo, noon, hindi ko napansin yan eh. Hindi ko masyadong pinag-uusapan yan. Until BBM ran for president. Natakot ako. Tinilabutan ako. Although nobody said it up front that they had personal knowledge. Until Senator Amy Marcos came out. It was common knowledge. And it was barkada. They all know. Ibang circles, in the circle nila ng mga rich people, it was common knowledge. Kinilabutan ako. We're gonna have a president who is a cocaine addict? Ninervyos ako. Pero sabi ko, baka naman. Because, you know, you always hope for the country. Pero, what did Amy Marcos say? Now that he is severely addicted to cocaine, hindi na tama ang mga desisyon niya. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Sabi pa ni Amy, Bongbong, bongit, ikaw pa ba yan? Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Because my friends, countrymen and countrywomen, what sets our president apart from all of us is the great responsibility to take care of all Filipinos, to make sure that our lives, especially the poor, are in good hands during calamities, floods, earthquakes, hunger. That's a major, major responsibility that Bongbong Marcos has never had before. He didn't have to choose his clothes, even. And that, I think, he could not bear. I'm not a psychiatrist. I'm not a psychologist. The way I saw him deteriorating in public appearances, wow. I said, this man is not gonna last another 3 years. Will the Filipinos last? Agree. Another 3 years? With Bongbong Marcos? Let's talk about that later.
his rumored drug addiction was very obvious, such that in the campaign for Leni Robredo, you will remember that I went up the stage in several rallies. I was the only party list nominee who was invited to go up the stage in Leni Robredo's rallies in Cabanaba, and where I said, "Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami..." Ang ganda dito sa kanya, consistent siya. From that time hanggang ngayon. Pero yung mga kasamahan niya, ewan ko na lang. Bangag! Hindi ako bangag. Si BBM bangag. Which is a, common term, di ba? We even use it as a joke. Ano ka ba? Bangag ka ba? At hindi ka nagfo-focus dyan, di ba? Pero, kayong mga bumoto sa kanya, nagsisisi man kayo ngayon o hindi, alam nyo na. Saan tayo patutungo nito? Sa 3 taon pa na si Bongbong Marcos ang ating presidente. Kaya pa ba niya? Praning na siya eh. Kaya pa ba niya? Kaya pa ba niya na half of the Filipinos, according to a survey, are suffering from UN pa nagsabi hunger, niya. or have experienced hunger? Kaya pa ba niya na more than 2 million Filipinos are unemployed? Kaya pa ba niya na wala ng foreign direct investments? No matter 40. how many times he goes abroad and pretends that he can attract foreign investments? Kaya pa ba ng mga Pilipino? Kaya pa ba natin to? Ang gutom? Ang kawalang saklolo pag baha? Lindol? Kaya pa ba natin na absentee ang ating presidente at hindi natin mapapagkatiwalaan? Kaya pa ba ni Bongbong Marcos ang susunod na 3 taon ng mga problema ng bansa? Ang tanong sa atin, sa mga Pilipino, kaya pa ba natin ang tanong. tiisin ito? Kaya pa ba ni Bongbong Marcos ang next 3 years, kung ganyan ang state ng mental state niya, tsaka state of health niya, at tsaka state ng kanyang paranoia, kaya pa ba niya in 3 years? What keeps him going, you think? No? Kung hindi talaga serve the people ang kanyang motto, what really keeps him going is self-gratification. Nakita mo naman yung taong lumaki sa Maragya, di ba? Wala nang kailangang magtrabaho or purpose in life, hindi ba? Kasi ang laki din naman ng pressure, no? Di ba? Tatay mo si Ferdinand Marcos, number 1 sa bar. Parang, di ba? Grabe naman pressure yun. Kaya ganyan yan, si BBM. Ha? Ito na naman, sa psychiatrist na naman ako. Let's back to the figure, bro. Go back to the figures, ha? Tingnan nyo kung kaya pa to ni BBM. Foreign direct investments, bagsak by 40.5% this year. So, ng 2022, net foreign direct investments, US dollars 9.2 billion. 2024, 8.93 billion. August 2025, todo bagsak, 494 million. Nako. Abay, kung negosyo ito sarado nyo na yung tindahan nyo. So, naman, lugi ito. Ano ang foreign direct investment, di ba? Yun yung mga nagpapasok ng capital dito sa ating bansa na galing sa labas. In dollars example, yung mga gagawa ng mga factory dito. O kaya magtatayo ng mga hotel dito. Galing sa labas ng bansa ang mga kapital. 40.5% ang bagsak. Halos kalahati. Bakit? Hindi ba klaro pa? Klaro na yan. Obvious 40%. Na yan. Dahil sa corruption. Which is already world famous na tayo. Mr. President, world famous ka na. This is the worst country sa corruption. Sa corruption index ngayon, rank 33 na ang Philippines. O, di ba? Over 100. Ay, valedictorian ka talaga, BBM. Rank 33 sa 100 countries, Top 33 sa corruption. Pero hindi lang yun. We are a poor country. We are a poor country, tapos mataas yung corruption, tapos yung mismong gumagawa ng budget natin, which is Congress, yung mismong magnanakaw sa flood control lang. Ang total ng mga infra at saka flood control, saka substandard na mga projects. Dahil sa kickbackan, di ba ang total nila is around 1.9 trillion? Oh,
1.9 trillion. Laki nun ha. Kasi yung budget mo sa GAA. Halos yung budget mo 6.3 trillion, halos 2 trillion ang naiba. Is around what? 6 trillion for this year? Pero magkano doon ang binabayad mo sa utang? Dapat bayaran yung mga utang eh. Hindi pwedeng hindi bayaran ng utang. Kasi pag hindi mo binayaran ng utang, hindi ka na makakautang uli. And that's Secretary Recto say, out of 2.7 trillion na uutangin natin this year, 2.6 trillion of that will go to the operations of the government. Abay, mauutang pala kayo para lang isweldo nyo at papaanda rin tong gobyernong korap na ito. Abay, magsasara nga kayo. Tapos, mga tao, pababayarin nyo. Dagdag na naman ang tax. Government workers, employees are paying what? On the average, 32%? Masaklap pa doon, si Sara daw ang mag-resign. Flat. Yung mayayaman, nakaka-cover pa ngayon dahil sa korporasyon nila. Pero mga government employees, you cannot hide. Ang budget lang ng Office of the Vice President, magkano? Na-aprobahan? 800 ba yun? 800 something? From the 32%? Tapos, nanakawin nyo lang? Hindi pa nangyari ito eh. Noon, kikickback din sila. I'm sure, di ba? Time ni Digong, time ni GMA, time ni Pinoy, nagkikickbackan din itong mga congressman na ito eh. Pero now, malala na sila. Unbridled greed. Congress became a marketplace. That's what some Congress people told me. Imagine, you see them around. They're all walking around, visiting each other while the session is going on. What do you think they talk about? Whispering. Yung pala yung meron kang allocation dun sa 900,000. Biling ko na lang yan sa'yo. Bigyan na lang kita ng 10%. No sweat ka na. Tapos may contractor na siya na naghihintay dyan. Ito namang DPWH, bago pa mag-submit ng budget nila or National Expenditure Program sa DBM and Congress, naka-embed na ang 30% na kickbackan dyan. So, everything is overpriced. That's what Leandro Legarda also disclosed, di ba? And DBM knows that. The secretary knew that. Pero ano magagawa mo kung ang Speaker of the House ay pinsang buo ng presidente? And sabi ni Chavit Singson, nung inimbita ko, Unity, akala ko lilinisin na lang pangalan nila. Hindi, nilampasan pa niya tatay niya eh. Boy, nalamangan mo pa ang tatay mo. Bongga ka. Sa 27 years or so ng tatay mo, ganito lang ang nakuha niya. Ikaw, 3 taon pa lang. 21 Bongga years. Ka. Because the difference between Ferdinand Marcos then and Ferdinand Marcos Jr. now is Martin Luther King Romualdez. That's the difference. Because Bongbong is, is submissive. He's soft, in other words. You know? Diba sabi nila mabait nga? Kasi, diba, he's parang meek. Diba? Sa English, meek. Here comes his first cousin who will promise him na ako ang backer mo. Ako ang kapitan, 'di ba? I will be your whip. O, 'di ba? So, budget. That's the scenario. Happy naman si Bongbong because he doesn't have to lift a finger. Ang karakitan ginawa na ni Martin Luther King. Kasama, of course, si Saldi Co at lahat ng mga congressman dyan at congresswomen na mga korap. Mga magnanakaw kayo. Ang sabi ni Vince Dizon, mga hayop. Ito yung sinasabi ng ating Pangulo, na talagang ito, kahayupan na ito. Wow. Hindi tao, tumataon to. Kung sa Ilonggo pa, mga animal. Mga animal. Mga hurnal ka mo, mga wayhuya. Wala kayong hiya. Eh bakit naman sila mahiya? Naging parang merkado. Sabi nga ng isang friend ko, naging Olympic Games. Nung paramihan ng kurakot. Grabe, pabilisan ng pagalingan. Proud pa sila. Kaya yung flood control projects, ghost. Kung meron man, substandard. Eh, what do you expect? 30% ba naman ang kickback? Siyempre, ang materyales, substandard. Ito, insertions. Di ba? Ang sabi ni Diskaya,
ang mga insertions? Bawat congressman na naglalagay ng insertion, may 5%? Abay, bongga. Kaya kayo insertion na insertion pala. Insertion ginagawa nila sa BICAM. Yung meeting nung Senate Finance Committee tsaka House of Representatives Finance Committee. May small committee din doon sa House of Reps. Tapos pagkatapos na pasa nila yung budget doon, aakyat na sa Senado. Tapos magba-bicameral conference na bago na ipasa ng final. Diyan, hindi pwedeng si Senator Grace po ay magsabing wala siyang kinalaman dyan. Malaki talaga ang binabayad nating buwis at nakakagalit yung mga nangyayari. Kaya, bato-bato sa langit talaga. Kasi bakit si Saldico sa Appropriations Chair ng House of Representatives may kinalaman? Yung Senate Finance Committee Chair pa kaya? Sagutin niya. Kung hindi totoo, sagutin niya. Kasi nakakapaghinala dahil tumakbong party list ang anak niya. Kaya, yan ang problema sa political dynasty. Ang hirap talaga, gaya ni Bongbong at ni Martin. Gusto talaga till the end of time, yung mga anak nila, kamag-anak nila, lahat pipwesto. Para ano? Para ano? Not only for power, but for money. How much money? They don't care if you are hungry. They don't care if the poor do not get health care. They don't care if children die because they cannot have surgery in the Philippine General Hospital or the Heart Center. They don't care if you don't have jobs. 2 million Filipinos are unemployed. They don't care. 14 million Filipino families are hungry. Bongbong and Martin do not care. They talk about giving away all these funds as if it's theirs. Diba? Kita nyo naman si Martin, no? Bongga pa. Yung parang, yay! Gaganon-ganon pa siya, diba? Oh, 5,000 pesos Ginawa pa rapol-rapol yung pera natin. Hayop kayo. Bayad kami ng bayad ng tax. Tapos ginaganyan nyo. Tapos pag nabuking kayo, masama pa kami. Politika lang kami. Politika, kaya kami ganyan. May pinapanigan kami. Tingnan mo. Nasaan si Martin Romualdez ngayon? Di ba? He's nowhere to be found. Anong klaseng investigation committee yan? Yung ICI? Nag-excuse me si Romualdez, payag naman sila. Ba, gusto pa pumunta sa ibang bansa, magpapagamot daw. Ano bang sakit mo? Sakit sa katinang kamay ang sakit mo wala namang gamot dyan. Dito ka lang magpagamot, pwede na yan. Ngayon, mga kababayan, sino ang dapat managot? Yan ang tinatanong natin sa mga rally. Bakit hanggang ngayon wala pang mananagot? Kasi si Martin Romualdez ang tinutukoy na mastermind ni Saldico. Kaya nila pinaalis si Saldico. Ako, I believe Saldico. Ako, I believe Gutesa kasi nag-corroborate sila ng statement ni Saldico na nag-deliver sila ng pera. Actually, yung dalawang yan, yung may corroboration talaga. Corroborative yung statement ng dalawa. Yung si Yusek, sino yung kina-corroborate niya? Aber? Diba? Henry Alcantara, iba yung mga pinangalanan, iba yung sinabi, hindi naman sila nag-corroborate. Pero itong Saldico at saka itong si Gutesa, nag-match. Mali-maleta at ilang sasakyan na pera sa bahay ni Romualdez. At sabi ni Saldico, sa bahay ni Bongbong Marcos mismo at sa Malacanang. Saka yung 100 billion in insertions, sabi ng mga tagapagtanggol ni BBM, bakit pa niya i-insertion yung 100 billion na yan dun sa BICAM? Kayang-kaya na namang ipasok yun sa NEP. Yung scenario ganito, tapos na yung NEP, na-realize niya, aba, wala pala siya. Sila lang kikita, siya hindi kikita. Kaya nagalit. So kaya, inutusan niya. Ngayon si DBM Secretary Amina, sabihin mo kay Saldico, 100 billion sa akin, 25% kickback, 20 billion. Wow. Then Saldi said that he asked the two undersecretaries in Malacanang if it's really the order of the president. And they said yes. And then he asked Martin Luther King Romualdez if this is true. And what did Martin Luther King Romualdez say? What the president wants, the president gets. Wow. Meaning he confirmed it. Saldico, atsoy lang yun ni Romualdez. Tingnan mo naman yung tsura. Milyonaryo, bilyonaryo na kontraktor doon.
gusto pa ng more money, kaya nag-party list. Yan dapat yung anti-political dynasty law. Ipasa nyo na yan, Speaker D. Tsaka ako, gusto ko yung ginagawa mo. Kahit ikaw din, numero 1 ka rin may political dynasty dyan. Pero, nanggagaling sa'yo. Hindi ko lang alam anong itsura ng political dynasty law na yan. It is mangled to death. No? But, at least, it's a start. Diba? Dahil dyan, sa 2025 election na yan, kaya tayo ninanakawan ng todo nitong Martin Luther King at ng administration ni BBM. Kaya nagsalita na sila ngayon. Hindi natin i-excuse si Saldico. Mananagot din siya. Pero naniniwala ba ako sa kanya? Yes. Naniniwala ako sa kanya. And I hope that he stays alive and that there will be some way that he can testify. Ngayon ang sinasabi nila, bakit daw ginagawa ito ni Amy? Disclose the drug addiction of BBM. Masama siyang kapatid. Ang sinasabi nga ni Amy, uwi na tayo. Uwi na tayo. Magpagamot na tayo. Hindi kita iwanan kagaya ng dati na when we were in exile, I took care of you as a parent. Pagamot ka na. Hindi ba, I was really moved. When I saw her, she was crying when she was reading that. Kasi alam naman natin kapatid na wala namang kakayahan talaga si Bongbong. Even when he was growing up, when they were in exile, si Amy talaga took care of her brother. For her to say that, it was really out of sisterly love. Ikaw naman kasi BBM Kung ako, adik ako sa cocaine, bakit ako magpipresidente? Ano? Hello? Tapos lahat kayo, titingin-tingin. Lagi kayong kung adik ba talaga ako o hindi. Ayan kasi. Parang pusa yan. Sana hindi ka na nagpresidente. Di kahit anong gawin mo, wala kayong pakialam. Di ba? Nagpresidente ka. Lahat tumangad sa'yo. Sabihin nila, ito talaga itong Guansong wala nang karespeto-respeto. Oy, nung una kaya sa interview ko, sinabi ko, Mr. President, I hope you succeed because we are in the same boat. This is also my country and I want you to succeed. 3 years. Succeed ka dyan? Tourism kulelat. Functional literacy. Maawa na kayo. 8.9 million ang Pilipinos ang functionally illiterate. Lowest full year growth rate since 2020. Corruption index number 33 out of 100. Foreign debt 17.5 trillion. Pero ang flood control projects at mga infra projects kung saan nagkikikbakan up to 30%, 1.9 trillion. Ang General Appropriations Act o budget natin ay nasa 6 trillion lamang. Mga kababayan, niloloko tayo nitong mga congressman natin at mga politiko at mga gahaman dyan sa DPWH. Nagtutulakan na sila ngayon. They're pointing fingers at each other. Sabi ng mga kontraktor, ano naman po magagawa namin? Hindi po kami makanegosyo kung hindi po kami papayag. Dinidisqualify kami. Sabi naman ng DPWH, ano naman po magagawa namin? Congressman po nagsasabi. Pero sa totoo lang, kahit yung ibang districts dyan, na walang kickback yung congressman or hindi nila kukunin yung kickback nila, DPWH officials yung nakikipag-transaction na dyan sa mga kontraktor. Bago pa yan lahat ipasok sa NEP, may kontraktor na yan. Iloloko nyo kami. Ngayon, booking na kayo lahat. What are you gonna do about it? Now, what is Bongbong Marcos, our president, going to do now? 3 years more. 3 years more. Kaya pa ba niya? Ganito na? Kalalim ang kautangan ng Pilipinas? Ang gutom ng mga Pilipino? At ngayon, kino-confirm ng kapatid niya mismo, Senator Amy Marcos, na siya ay cocaine addict. Kaya pa ba niya? Mga kababayan, kaya pa ba natin? Ako hindi ko na kaya. Kaya ako nagrarally. Sa tanda kong ito, ay nakikirally pa ako. Kasama ko kayo. Hindi tayo pwedeng huminto. Ang sinasabi nila, what now? I got a call from abroad. What happens now? I'm sure Bongbong Marcos also asking himself and his advisors, including Martin Luther, what happens now? What do I do now? You stay in power, but the people have no respect for you. You stay in power another 3 years, but the people do not trust you. I'm sure you saw how you were received coldly by the people in Cebu and Negros Occidental who suffered from the devastation of the recent typhoon.
The people hate you. They don't like you. They don't trust you. How could you be president of a country of a people who do not trust you anymore? And the only ones who keep on clapping for you are the ones who are profiting from you. Paldo na, mga congressman, paldo na. Bawat budget padded para sa mga kukurakutin nyo. What's next? President Bongbong Marcos is up to you. But this, I am certain, in the next 3 years, while you're in office, the protest rallies will continue. We will continue. We cannot stop criticizing this corrupt government because we have the future of our children to think about. Mga kababayan, di na po pwedeng manahimik lang tayo. Kailangan na po. Magprotesta po tayo na may mananagot at hindi na mauulit itong kakurapan sa ating gobyerno. May mananagot. Dapat may mananagot hanggang sa puno-punuhan dito. Ang pinaka-mastermind dito. At kung kasama ang ating presidente, dyan, sa mga insertion at kickback, ay dapat managot din siya. Sana, bumaba na lang siya sa pwesto. Dahil halata naman talaga na, kahit ano pang depensa niya, wala na pong naniniwala sa inyo. Mga kababayan, para po sa hinaharap, the future of our children, huwag po tayong tumigil ng pagsiyasat at pag-criticize sa kasamaan at korupsyon ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Alam nyo lahat ng ginagawa ngayon ni Marcos. Pagdating ng panahon, aanihin niya lahat yan. Example lang tong OSG at yung parang pinag-uusapan na ibabalik yung membership sa ICC. Lahat ng mga yan, tatamasahin yan. Siya din ang magiging receiver ng mga pinaggagawa niya ngayon. Lahat ng mga yan. Kasi hindi lang po pwede na mga tao lang mga kawawa ngayon, pero pagdating ng panahon na siya na ang hindi in power, siya lahat ang tatamasan ng mga yan. You could imagine a president for 6 years, kung matatapos naman niya yung 6 years, a president for 6 years na punong-puno ng mga rallies. Kumbaga itong mga rallies na ito is a portrayal of a governance na hindi katiwa-tiwala. Governance na punong-puno ng corruption. Walang kasiyahan ng mga tao dahil sa pamumuno, nakaliwat kanan ang pinaggagawang mga kawatan na kung ano-ano, pati krimen, tumaas, yung edukasyon natin bumaba, ekonomiya natin, maraming gutom. Hindi nila kayang palitan yan or takpan yan sa mga programa nila kagaya ng walang gutom program. Pagdating daw noong 2028, wala nang taong gutom. Ha? Bibiro ka ba? Hindi na pwedeng takpan yan yung Christmas children's party ninyo dyan sa Malacan. Hindi pwedeng takpan yung mga yan. Hindi pwedeng takpan yung pagbibigay ninyo ng subsistence allowance at dagdag sahod ng EFP. Hindi na pwedeng pagtakpan ng mga yan dahil ang katotohanan, ang mga tao punong-puno na at sawang-sawa na at wala ng respeto sa gobyernong ito. Kaya tama yung tanong ni Atty. Rowena Guanzon, kaya mo pa ba? At isa pang tanong na dyan, kaya pa ba natin?